Good day everyone, I am Julian Michael V. Trinidad from PSN Uni. I am looking for first year to second year nursing students to have an background or interview with caring beyond treatment, safeguarding patient privacy, and guiding by the autonomy, beneficence, and non-maleficence. Go. Hello po, ako po si Julian Michael Trinidad from PSN Uni. So, malaman ko lang po kung anong pangalan niyo. Sa'yo. Sino pong teacher niyo po sa healthcare? Ma'am Gina. So ngayon po, bibigyan ko po kayo ng infographics. Yan po, tungkol po yan sa patient autonomy, beneficence, and maleficence. So para po to sa patient electronic health record sa kanilang privacy and safety. So pinamagatan po ito ng caring beyond treatment, safeguarding patient privacy. So bakit nga po ba para sa inyo mahalaga po yung patient's data privacy? Paano mahalaga yun? Kasi yung sa nila yun, sa mismo personal information sa study. So, tama lang na yung mga authorized persons, we should identify. So talagang between to sa ating dalawa lang patient to healthcare. So dito naman po sa US po meron silang law na tinatawag na HIPAA. Tapos yun, dito naman po sa atin ang similarities po din sa atin is Data Privacy Act of 2012, Republic Act 10173. So yun po yung Philippine law na protect sa personal and sensitive information, including po yung patient at records po natin. So as nurses, hindi po natin siya pwedeng ikalat sa ibang tao and pag-usapan. So matanong ko lang po during your clinical rotation, paano po kayo nakikipag-usap with your partner when it comes to tackling with your patient? Partner, Yung kabady niyo po sa duty. sa duty naman minsan hindi naman kasi by party. So parang ang nangyayari na sa patient So, pagka sa naman po pag may tanong kayo sa inyong health nursing, so paano niyo po na-assist? yung respect po nila, tsaka yung way po sa hindi mo magagamit ng patient. Hindi natin pinapakita sa patient natin yung sa So, ano pong alam niyo tungkol sa autonomy? So yung autonomy ito yung kakayahan ng bawat tao na mag-desisyon sa sarili nila, hindi sila dinadala sa iba. Sa beneficence naman? Ito yung yung like immediate sensation. So, hindi para Sa non-beneficence? do no harm. Yes po, hindi natin hinahamak ang ating mga patient. Ayun lamang po, I hope it helps you po with your clinical rotation guiding by the beneficence ng maleficence and autonomy. So, thank you po for this interview, Ma'am Cyril. Thank you po. Thank you po. So, hello po, magandang araw. Ako po si Julian Michael Trinidad from PSN. Ano pong pangalan mo? Christine. So, bigyan ko po kayo ng infographic regarding sa sharing beyond treatment, safeguarding patient privacy. So, meron po holding autonomy, beneficence. So, for you po as a future nurses, why is protecting patient data privacy important? Because that way we can protect the information that the patient will get from our patients, especially in regards with their safety. Sa autonomy naman po, ano po yung alam mo tungkol sa Autonomy is the patient's right to choose if they want to implement it or do certain
Sa beneficence naman. For beneficence, this mainly focuses on yung good for the patient. So sa non-beneficence, It's non-beneficence is avoiding harm. that's like alam na rin po ito na ito. We'll have to go sa second year na thank you for this interview. So, alam ko mga civil and medical engineers. Ano pong gawin? Sorry. So, bigyan ko po kayo ng infographic po. Basahin po natin. Caring beyond treatment, safeguarding patient privacy, upholding autonomy, beneficence, and non-violence. Go! As future nurses, hindi lang dapat natin alam ang 10 basic rights ng patient. Dapat alam din natin kung paano natin pangangalagaan ang kanilang data and privacy, as well as pakikipag-usap ng hindi ng discreet at hindi nila nakikita. So, by guiding this autonomy, beneficence, and non-maleficence, mapaprovide po natin ang safe and efficient nursing care sa ating mga pasyente. Once again, I sincerely thank everyone who participated in this interview. I am Julian Megatration, DSNP.